Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Good morning, beloved! Okay, so tayo po ay nasa series ng Kasama, ang tunay na puso ng Pasko. So bago po ako mag-start, let's pray po muna. Panginoon, salamat po. Salamat, Banal na Espiritu, lagi niyo po kaming sinasamahan. Salamat sa mensahe niyo ngayon. Itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig upang maipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Lord, hayaan niyo pong ang makikinig na nandito, Panginoon, ay mabuksan ng kanilang pandinig upang maisapuso nila, Panginoon, ang mensahe niyo ngayon sa amin. Salamat po, Panginoon. Kayo lang po ang maitaas at sa itago niyo lang po ako sa inyong likaran. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Natapos po natin ang part 1, God's promise, the arrival of Emmanuel. Emmanuel means God with us. Part 2 naman, God's gift that lasts forever. Ano ba yung God's gift ngayon? Yes, eternal life. Buhay na walang hanggan. Okay, ano po yung eternal life na yun sa Greek? Zoe. So kung kayo ay na kay Kristo na, binigyan kayo ng Zoe life. Ang Zoe life ay eternal life. Part 3, God's wonderful gift to us, the wonders of Jesus Christ. Ito naman po yung last week. Okay, review po tayo last week. Isaiah chapter 9 verse 6 kasi ito yung ating text. Dito natin kinukuha. Okay? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yung wonderful na yan sa Greek word ay Pele. Okay, literally means miracle, marvel, extraordinary. Usually, pag sinabi nating, di ba, wonderful, parang kung sa atin lang, kung hindi pa natin alam yung Greek word, parang, ay, amazing, ay, ang galing. Ganun lang, parang ang babaw sa atin. Pero sa Bible pala, hindi. Yung pala ay isang milagro. Kaya tinawag na wonderful yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Marvel and extraordinary. Now, nung last week din, pinag-usapan natin the 7 wonders of Christ. Number 1 is the wonder of His nature. Ano ba yung wonder of His nature? Jesus is God manifested in the flesh. He is 100% God and 100% man. May mga nagsasabing religion na tao lang siya. May nagsasabing religion na prophet lang siya, messenger lang siya. Pero ang katotohanan, kung babasehan natin ang Biblia, makikita natin na 100% God si Jesus at 100% man. John chapter 1 verse 1. In the beginning. Saan natin nabasa yung in the beginning? Sa Genesis. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang tinutukoy na word dyan ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ in the beginning, kasama na ng Diyos na lumilikha ng ating mundo. Amen? John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh. Ang tawag doon, yung Word, si Jesus Christ, naging flesh. Ang Diyos, nagkatawan tao, ang tawag doon ay incarnation. And dwelt among us, tumira sa atin, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Bigaten, ibig sabihin, hindi bigoten, hindi yan. Bigaten, ibig sabihin unique. Kasi siya lang yung Diyos na at 100% tao. He is very unique. Now, number 2, the wonder of His birth. Ang prophecy ay nasa Isaiah chapter 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Maraming taon nang hinula yan, no? Sa book of Isaiah.
Tapos ang fulfillment, nandoon na sa Matthew chapter 1, verse 22 to 23. Nangyari yung propesiya ni Isaiah. All this book take place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Sino yung prophet? Isaiah. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him what? Emmanuel. Means God with us. And the wonder of his life. Ano ba yung wonderful sa buhay ni Kristo? Ano yung pagkakaiba niya sa atin? The wonder of Jesus' life, in him no sin. 1 John chapter 3 verse 5. He knew no sin. Wala siyang alam na kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. He did no sin. Wala siyang ginawang kasalanan. 1 Peter chapter 2 verse 22. Kung gusto niyo pa itong marinig, abangan niyo po yung lalabas na podcast sa YouTube, Apple, and Spotify. Okay. Lalabas po yan. Kasi yung pinakauna, lumabas na sa amin ni Pastora Rems nung yung kasama. Now, ngayon nandito na po tayo sa the wonder of his death. Okay. Nakikita niyo po ito. Yung display natin. Alam niyo po, Jesus Christ, si Jesus Christ was born to die. Siya ay pinanganak para mamatay. Yun talaga ang purpose. Born, pinanganak, at pagkatapos nagsakripisyo, namatay. Pero, empty tomb, muling nabuhay. At makikita niyo po dyan, sa darating na Pasko, malalaman natin, ano ba yung simbolo ng mga nandyan? Ano ba yung mga niregalo ng 3 mago? Hindi pa ngayon. Sa mga susunod natin pag-uusapan yan. So, pinanganak, nagsakripisyo. Ang ganda ng display natin, hindi lang basta display lang yan. Meron niyang kahulugan. Amen? At empty tomb. Bakit may ganito? He will come back again. That's the meaning of this cloth. Babalik muli ang Panginoong Hesukristo. Tignan natin, the purpose of Christ's death. Number 1, ano ba yung purpose? Reborn us to sacred life, connecting back to God. Reborn, born again. So, connecting back to God. Bakit connecting back to God? Kasi nahiwalay ang tao, si Adam and Eve, nung nag-disobey sila sa Panginoon. Kaya ngayon, ang purpose ng kamatayan ni Hesukristo ay para mabalik tayo uli sa Diyos. Amen? So, tignan natin, Luke chapter 23, verse 46. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Ito yung panahon na nasa krus siya. Father, into your hand I commit my spirit. Pagkatapos nun, okay? So, no one took Jesus' life from him. They could not. Walang makakakuha ng buhay ni Jesus. Voluntary niya itong pinagkaloob sa atin upang maligtas tayo. Anong verse yan? John chapter 10 verse 18. No one can take my life from me, sabi ni Jesus. I sacrifice it voluntarily. For I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again, for this is what my Father has commanded. So hindi siya hinulit, pinatay. Yung akala nyo, pinatay siya ng ibang tao, hindi. Talagang nakaplano, voluntarily binigay ni Jesus ang kanyang buhay. Alam niyo po ba, kahit na si Jesus ay nasa templo, kahit na si Jesus ay nandoon sa, yung nangangaral, di ba? Nangangaral siya ng mga tao or naglalakad lang, walang makahuli sa kanya. Kasi nga, tinakda na siya ang magbibigay ng buhay. Hindi pwedeng kunin ang buhay niya ng iba. Kaya nga, alam nyo, merong isang kaganapan o istorya sa Bible. Nung time na huhulihin na si Jesus at isa-sacrifice na sa cross.
No? Hinuli na siya. Ayan, hinuli na siya. Pagkatapos yun ng prayer hinuli na siya. Ngayon, etong si Peter, pabida. Pabida si Peter, tinagpas niya yung tenga ni Malchus. Sino si Malchus? Servant ng high priest. Tinagpas niya yung tenga ni Malchus. Basahin natin. Matthew chapter 26, verse 49 to 53. Immediately, he went up to Jesus and said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Sino yung nagsabi nun? Kaya nga meron sinasabi, halik ni Judas. Kasi nasa Bible yun. Hinalikan ni Judas si Jesus. Kasi di ba pinagkanulo niya si Jesus? Siya yung nagbenta kay Jesus. Okay. But Jesus said to him, "Friend, why have you come?" Then they came and laid hands on Jesus and took him. Hinawakan na si Jesus, no? And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hands and drew his sword. Sino yun? Kanina yung sinabi ko? Si Peter struck the servant of the high priest and out of his ear. No? Tinigpas yung tenga. Next. But Jesus said to him, "Put your sword." Binawal. "Put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword." Sabi niya, "Anak, huwag kang gumamit niyan. Ang nabubuhay sa espada o sa sword, mamamatay din sa sword." Alam niyo ba, miracle, binalik ni Jesus yung tenga ni Malchus. Miracle. At eto, sabi niya, "Or do you think that I cannot now pray to my Father and He will provide me with more than 12 legions of angels?" Yung legions, military term po yan, yung legions approximately 6,000. Sabi niya, Peter, sa bagong salin po salin natin na millennial. "Peter, wag kang magyabang. Wag mo nga ako ipagtanggol. Hindi mo ba alam? Kaya ko naman magsabi sa Diyos Ama ko, magpadala dito ng mga angels, legions of angels. Wag yan. Wag mong gawin yan. Natatakda. Talagang kailangan kong mamatay." Bagong salin yan. Pero yun ang ibig sabihin ni Jesus doon. Tingnan nyo. Sabi dyan, 12 legions. Sige nga, do the math. 12 legions, tsaka 6,000. Ilan lahat yung angels? More than 72,000 angels kayang mag-pray ni Jesus. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi, He was born to die. Okay, naiintindihan po? Amen. So, sabi nga doon sa yung first mention ng breathe. 'Di ba kanina yung sinabi natin, huminga siya ng huling breath niya. Ang first mention nun ay nasa Genesis chapter 2 verse 7. Okay, basahin muna natin yung balik muna tayo sa Luke chapter 23 verse 46. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Okay. Ang breathe diyan ay nasa Greek word na ekpneo, ibig sabihin to breathe out, to expire. Ibig sabihin pagka-breathe niya ng nag-expire na siya. Yun po yung ibig sabihin nun. Ang first mention ng breathe ay nasa Genesis chapter 2 verse 7. Basahin po natin Kasi meron po tayo sa Bible na tinatawag na rule of first mention. Okay. "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed." Pumorma siya di ba kinuha tayo sa alabok? Pinormahan ng Panginoon yung alabok na yun. At pagkatapos, hiningahan ng Diyos into his nostrils. Ano yun? Hininga? Hindi po. Ibig sabihin ng breathe ay the breath of life. Ano ba yung the breath of life? Spirit, the breath of life. And man became a living being. Nabuhay yung alabok na yun. Okay, so hindi hininga na, hindi po ganon. Spirit, hiningahan ang spirit ng Diyos ang tao at nabuhay. Kuha? So pagkumparahan po natin, yung pong Genesis chapter 2 verse 7 at saka ang Luke chapter 23 verse 46. Dito po sa Genesis chapter 2, nung hiningahan ng Panginoon ng breath of life ang
tao na buhay. Sa Luke chapter 23, verse 46, una, anong ginawa ni Jesus? Kinumit muna niya yung spirit. Kasi dito sa Genesis, diba, breath of life, spirit. Si Jesus, kinumit muna yung spirit niya kay God. And He breathed His last. Yung huling hininga ng Panginoong Jesus. Ang hininga ng mga taong tumanggap sa Panginoong Jesus. Ang muling pagkabuhay ng mga taong tumanggap at naniwala sa tinapos na gawa ni Jesus. Diba? Hiningahan. Ikaw naman naniwala, tinanggap mo yung tinapos na gawa ni Jesus. Ako ay na-born again. Ako ay nabuhay dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Amen? What a wonderful revelation. Di ba? Amen? So, kaya tayo ngayon, ang Holy Spirit nabubuhay na sa atin. Naasa ating spirit na. Dahil sa huling hininga ng Panginoong Jesus, tayo'y nabuhay. Amen. Lapakan naman natin ang Lord. What a wonderful, talagang miracle ang ginawa ng Panginoon sa atin. Na tayo ay makasalanan, pero tinanggap niya. At nagsakripisyo sa krus para sa atin. Okay. Number 2, ano yung purpose? Nung una, sabi, reborn us to sacred life. Nabuhay tayo. Yung huling hininga ni Jesus Christ, naging hininga natin, kaya tayo yung naborn again. Number 2, eradicate darkness, the end of death and Satan's power. Hebrews chapter 2, verse 14. Since the children have flesh and blood, tayo yon. Di ba may flesh and blood tayo? He too shared in their humanity so that by his death, he might break the power of him who holds the power of death. That is the devil. Tayo may flesh and blood. Kaya si Jesus Christ nagkaroon, kumbaga nagkatawan tao siya. Bakit? Para wasakin. Wasakin ang power ng death. Para hindi na tayo mamamatay. Kasi meron na tayong eternal life. Eh sino may hawak nun? Ang evil, ang devil. So kaya namatay si Jesus para mawasak yung ginawa. Kumbaga parang di-reverse niya. Yung unang Adam, ang unang Adam yun nasa Genesis. Ang second Adam ay si Jesus Christ. Kung ano yung maling ginawa ni Adam, kinorek ni Jesus Christ. Amen? So kung sino man ang nakay Kristo, hindi na mamamatay. Amen? So ang purpose ng nature of His death ay para number 1, maborn again tayo. And number 2, magapi niya ang dyablo na may hawak ng kamatayan. And number 5, the wonders of His resurrection. Ano ba yung resurrection? Di ba? Empty tomb. Nabuhay siya. Nag-resurrect siya. Alam nyo, pumunta doon si Mary Magdalene, doon sa libingan. Pumunta din si John, si James, si Peter, lahat pa ng mga ibang disipulo. Nakita nila empty tomb. Ang chismis ng mga sundalo, ay, ninakaw ang katawan ni Jesus. Paano nanakawin? Samantalang yung binalot na linen cloth, galing, no? Yung binalot na linen cloth, nandoon sa yung pinaghigaan ng bangkay ni Jesus, naalis. At yung cloth, yung maliit na cloth na nakatakip sa mukha niya, nakatupi at nandoon sa side, sa may ulunan. Kung ninakaw ang katawan ni Jesus ayon sa sundalo, kasi ayaw nila talagang ayaw paniwalaan ng mga Pariseyo na merong muling pagkabuhay, no? Kung yung ninakaw ang katawan ni Jesus, dapat pati yung cloth, kasi tangay-tangay. 'Di ba? Hindi nandoon. Ibig sabihin, tinupi pa. Hindi ko alam kung angels ang nagtupi noon. Wala naman nakalagay sa Bible. Nakatupi. Ibig sabihin, teka, di ba pagka tayo'y bumabangon, anong unang ginagawa? Tinutupi nyo yung kumot nyo, di ba?
Oh, nakatupi, ibig sabihin si Jesus ay bumangon. Nag-resurrect. Amen? So ano ba meaning ng resurrection? Ang resurrection ay resibo o katibayan na tayo ay pinatawad na. No? At righteous na tayo sa harapan ng Panginoon. Proof din yun na meron na tayong eternal life. Okay. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang kwenta yung fellowship na ito. Tama? Kung hindi muling nabuhay, walang kwenta. Magpe-pray ka, walang kwenta. Wala naman talagang nabuhay. Pero may pruweba. Tama? Yung kinuwento ko kanina, may pruweba na buhay na muli ang Panginoong Hesukristo. Kaya itong ginagawa natin ito ay patunay na ang Diyos ay buhay. Amen? Tayo ay nandito lahat dahil sa pag-asa na kahit pumantay ang mga paa natin, hindi natin maabutan yung rapture, tiyak, may pagbangon na muli. No, babangon tayo. Hindi yung pelikula, ha? Baka yung pelikula nasa isip nyo at dudurugin kita. Hindi. Babangon tayo. Muli tayong mabubuhay. At makakasama natin ang Panginoon. Amen? But the fact is that Christ did actually rise from the dead and has become the first of millions who will come back to life again someday. Siya daw ang una. Alam niyo po ba si Lazaro, binuhay niya? Pero si Lazaro namatay din. Pero siya lang. Si Lazaro po, natatandaan niyo yung kwento? Lazaro! Patay na ang 4 na araw si Lazaro. Come out! Nabuhay si Lazaro, pero namatay din. Pero si Jesus Christ, hindi siya namatay. Siya ang una. Ibig sabihin dyan, first of millions. Ibig sabihin, tayong lahat yun who will come back to life again someday. So wala nang takot. Mamatay ang taong na kay Kristo. Death came into the world because of one man. Sino yon? Nagkaroon ng kamatayan dahil kay Adam. And it is because of what this other man, sino yon? Christ has done, that now there is the resurrection from the dead. Amen? Dahil kay Kristo, meron ng eternal life. Babangon tayo muli. Okay? Next. Everyone dies because all of us are related to Adam, being members of his sinful race. Namamatay kasi yung mga tao dahil sa ginawa ni Adam, nung unang Adam. But all who are related to Christ, what? Will rise again. Okay, kung may namatay, Kristiyano yung namatay, okay lang. Kasama yung lungkot, kasama yon. Pero hindi na sobrang lungkot. Kasi darating ang time, magre-reunion kayo. Kristiyano siya, Kristiyano ka, magre-reunion kayo sa langit pagdating ng takdang panahon. Amen? Now, number 6. Dahil siya ay namatay, ang sabi ko nga sa cloth, the wonder of his return. Babalik siya. Okay? Acts chapter 1 verse 11. Men of Galilee, they said. Ito na po yung panahon na ito na yung umakyat na si Jesus sa langit. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Sabi niya, kaganyan kasi yung mga kasi umakyat si Jesus sa langit, nakaganyan. Sa Mount Olives po ito sa Mount Olives. Nakaganyan sila. Sabi ng angel, huy, bakit ka ba nakatingala? Yang si Jesus na umakyat na yan, babalik yan. Okay, ba't ka nakatingala pa yan? Yun yung sinabi. Salin ng millennial. Okay, salin ng millennial. Ano ba napansin ninyo? Inano sila ng angel, bakit ka nakatingala pa? Sa ibang salita, tumunganga. Bakit ka nakatungang ganyan? Sa English, idle. Ganyan lang. Bakit? Huy, gising.
Huwag tayong tumunganga lang. Huwag tayong maging idol. I-express natin yung loves ni Jesus sa iba. No? Salamat nandito kayo dahil alam nyo na kayo ay may buhay na walang hanggan at alam nyo na mahal kayo ni Jesus, kaya kayo nandito. Amen? Pero i-share natin sa iba yung good news na yan. Huwag tayong, babalik ka pala Jesus tutunganga na lang ako. Ganon? Antay na lang kita. Okay? Tapos yung mga kamag-anak mo, di kayo magre-reunion yan. Pagka hindi nyo ginamit yung inyong, huwag tayong maging pipi sa mabuting balita. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng ganitong gawain, podcast, mga awitin, nagsishare tayo, sinusundo yung mga kabataan. Bakit? Kasi gigil tayo. Gigil tayo na tayong nakatanggap ng eternal life. Ayaw natin na tayo lang yung maliligtas. Ayaw natin na tayo lang yung pupunta ng heaven. Gusto natin, sige, kung ano ang heart ni God, heart na rin natin. Diba? Ang heart ni God, maligtas ang marami, maligtas ang lahat. Tanggihan ka man. Hindi ikaw ang tinanggihan nila si Jesus. Kaya go, go, go. Diba? Spread the gospel. Spread the good news. Spread mo yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Okay, so wag tumingala, wag tumunganga. Moving on. May dalawang phase po ang pagbabalik ng Panginoon. Dalawang phase. Hindi po mukha phase. P-H-A-S-E. Baka akala nyo phase. Dalawang phase. Una, bababa po si Jesus. Doon lang sa clouds. Okay? Tinatawag po itong rapture. Sasalubungin niya yung mga saints. Sasalubungin niya yung mga beloved. Amen? So lahat ng nakay Kristo, tinatawag na saint at beloved. So sasalubungin ni Jesus yun. Doon sa clouds. Hindi muna siya bababa. Okay. John chapter 14 verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Wow! Pangako ng Panginoon ito. Sabi niya, millennial, aalis muna ako. Ihahanda ko yung bahay, yung magandang bahay sa langit. Ready na lahat yun, papalik ako para sa iyo. Susunduin tayo ng Panginoon. Amen? Kung ganong may pag-asa ka na ganon, tutunganga ka lang ba? Hindi, you're excited every day. Thank you, Lord. Every gising is a blessing. Diba? Excited ka. Thank you, Lord. Humihinga pa ako. Salamat sa kalakasan. Salamat sa malusog na pangatawan. Salamat sa lahat ng biyayang ipagkakalob mo ngayong araw na ito. Thank you, Lord. Grateful ka sa lahat ng ginagawa, sa lahat na nangyayari sa inyo. May challenges man, alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Di ba? Hindi, nasa mundot kasi tayo eh. Ang mundong ito, ang nagro-roll, si Satanas pa. Kahit nandito tayo, iniingatan at pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Hindi tayo makakanti. May challenges man, kaya natin kasi kasama natin ang Diyos. Kaya ang title natin, Kasama. Amen? So 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Ito yung sa rapture. No, rapere, harpazo. Yan ang mga Greek niyan. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangels, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Yung mga unang namatay, una silang bubuhayin. After that, we who are still alive and are left, tayong nabubuhay pa kung sakaling ngayon darating ang Panginoon, will be caught up. Ito na po yung rapture. Caught up, catch away sa iba, sa ibang salin. Rapere, harpazo. Yan ang ibig sabihin nun. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Hindi sinabing that time lang. Kailan? Forever. Are you excited?
Ang second phase naman ay bago matalo ang Israel. Oh, so ito yung first phase, ano? Yung rapture. Ang second phase ng pagbabalik ng Panginoon ay bago matalo yung Israel kasi magkakaroon ng Battle of Armageddon. Kaya natalakay natin ito nung mga una nating balikan niyo po sa podcast 'yon. Maganda po 'yon. Magkakaroon ng Battle of Armageddon. Bago matalo yung Israel, pansinin niyo ngayon may giyera sa Middle East. Talaga ang punteriya nila, sino? Anong country? Israel. Ngayon, bago matalo sa Battle of Armageddon ng Israel, bababa ang Panginoon para ipagtanggol ang Israel. At iyon ay sa Great Tribulation. Wala pa tayo doon, pero malapit na yun. Bago magkaroon ng Great Tribulation, kukunin muna tayo ng Panginoon. Ang maganda doon, pagkabababa na si Jesus, bababa siya with His saints, with His beloved. Wow! Nag-cheer lang tayo. Go, go, Jesus! Go, go, Jesus! Kasama pala tayo doon. Talaga ba, Pastora? O, sige, basahin natin. Jude chapter 1, verse 14. Now, Enoch. Alam niyo po ba si Enoch? Sino? Si Enoch, kinuha yan ni Jesus, hindi namatay. Ni-rapture din siya. Hindi siya nakatikim ng kamatayan, ni-rapture din siya. So ito yung prophecy. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also saying, Behold, the Lord comes with 10,000s of His saints. Kapatid, kasama ka ni Jesus sa pagbabalik. Amen! Inuna kang kunin para hindi ka makaranas ng sobrang kapigatian, sobrang tribulation, pero pagbabalik niya, kasama ka sa pagbabalik dito. Amen? Wow, napaka-importante naman pala natin sa Diyos, ano? Kaya valuable ka, huwag mo sisirain ang buhay mo. Huwag niyong sisirain ang buhay niyo kasi valuable kayo sa Panginoon. Importante kayo sa Panginoon. Kaya i-value nyo ang buhay ninyo, i-value nyo. Kasi binavalue kayo ng Panginoon. Amen? Okay, moving on. Matthew chapter 24, verse 29 to 30. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light, the stars will fall from heaven and the powers of the heaven will be shaken. Grabe, no? Didilim, grabe, hindi ko nga ma-imagine yung mga, napapanood nyo ba yung sa Netflix, yung mga end days daw, ganun, may mga earthquake, ganun. Actually, biblically, merong ganun. No? Yung magdidilim, yung araw, mawawala. Ba? Tapos nagtatakbuhan yung mga tao. Kayo natatakot, di nyo raranasin yung kung nakay-Kristo kayo. Amen? Sabi diyan, then the sign of the man will appear in heaven. No, makikita ng lahat si Jesus. Oh, imposible naman yan. Kung nasa Israel daw sa bababa, nandito ako sa Pilipinas. Bakit? Kahit nga yung nasa Antarctica, nakikita natin sa internet. Tama? Walang imposible. Makikita si Jesus ng lahat. Bababa siya. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. So nakapropesiya. Kung yung mga propesiya noon nangyari, mangyayari rin to. Babalik si Jesus. Okay? So ilang phase ang pagbabalik ni Jesus? 2, 2. At hindi tayo appointed to wrath. Hindi tayo, beloved na tayo eh. Diba? Iingatan na tayo ng Panginoon bago mangyari yung Great Tribulation. Now, number 7, the wonder of His reign. Anong gagawin ni Jesus pagbabalik niya rito? Magre-reign siya. Revelation chapter 20, verse 6. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. Tayo yon. No, ano daw tayo? Blessed and holy. For them,
the second death holds no power. Ano ba yung second death? Ang second death, tinatawag sa Biblia yung lawang apoy o lake of fire. May impyerno. Alam niyo ba yung impyerno na yan, lumalaki, lumalaki, lumalaki. Pagdating ni Jesus at yung sa kahuli-hulihan, yung impyerno yan, tatapon sa mas malaki. Ang tawag doon, lake of fire. Yun po yung second death. Ay, naintindihan po? But they will be priests, yun daw mga saints, will be priests of God and of Christ and will reign with Him 1,000 years. Wow! Maghahari si Kristo, kasama ka, beloved. Maghahari si Kristo, beloved, kasama kayo, kasama ako. Yan yung tinatawag na millennial kingdom o the millennial reign of Christ. Kasama tayong maghahari. No? Kasama. Magiging priest tayo. Ano ba yung priest? Okay. Pag kami nagpapapraise sa'yo, maaabot mo ang Panginoon. Kasi that time, merong hindi pa kumikilala kay Kristo. Yan yung mga tumulong sa Israel. No, merong hindi na born again, pero nalagpasan nila yung Great Tribulation. So yun ang paghaharian din natin. Okay, hindi sila na born again. Okay? Andiyan pa kayo? Christ will reign 1,000 years o tinatawag na millennial reign of Christ or millennial kingdom. Mangyayari ito after the Great Tribulation and before the Great White Throne Judgment. Meron tayo pinag-aralan noon, Bema Judgment. Ano yung Bema Judgment? Bema Judgment, ang unang pinag-aralan natin, awarding ceremony ng mga beloved, ng mga saints. Pero itong Great White Throne Judgment, ito naman yung paghusga sa mga hindi kumilala kay Jesus. Yung mga masasamang tao, yung mga witch, yung mga andoon sa Bible lahat yun. Sa Great White Throne Judgment sila huhusgahan. Sabi dyan, blessed and holy, no? Tayo. Ano ba yung purpose ng 1,000 years of reign ni Christ? What will happen? Next slide. Purpose of millennial kingdom. The main purpose of Jesus' 1,000-year reign is to fulfill the prophecies given to Israel and the promises made to Jesus, the nations, and the whole earth. No? Tutuparin ng Panginoon lahat ng propesya. So yun ang purpose ng 1,000 o millennial kingdom. Ano mangyayari? Jesus will reign as king over Israel and all the nations of the world. Hari si Jesus Christ. Siya ang hari. Mababasa natin dyan sa Isaiah chapter 2 verse 4 at chapter 42 verse 1. The world will live in peace. Ito na yung pagkakataon na wala na nagkakagalit. Ito na yung pagkakataon na wala nang nagsisigawan doon sa parking o doon sa traffic. Wala nang patayan. Wala na kasi ang naghahari niyan ay sino na? Si Jesus Christ with His saints. No? So, ang world niyan ay nasa kapayapaan. Isaiah chapter 11 verse 6 to 9 and 32 verse 18. Basahin nyo na lang po sa bahay. At yung time na yan, sa millennial kingdom, Satan will be bound. Si Satan, tatanikalaan at itatapon, ilalagay muna sa bottomless pit. Revelation chapter 20 verse 1 to 3. And everyone will worship God. Isaiah chapter 2 verse 2 to 3. So yan po ang purpose ng millennial kingdom. Now, ilan po yung natin, no, na pag-aralan ngayon? 4. Now, paano natin to i-apply sa buhay natin? Beloved, walk. Eternal perspective. Keeping in mind the eternal life promised to us. No? Kapag nasa isip mo, yung pinramis ng Panginoon, yung eternal promise niya, anong mangyayari sa'yo?
it helps to prioritize what truly matters. No? Guiding our decision and actions with an eternal perspective. So, napra-prioritize mo na. Like this Sunday. Priority ko maglaba. Priority ko, miga na lang. Naku, 6 days ako nagtrabaho. Pagkatapos, gigising pa ba ako? Yun ang priority ko muna. Hayaan mo na yan. Hindi. Dahil ang kaisipan mo, meron ng eternal perspective. Yung priority mo, nagmamatter. No? Priority ko na magsimba. Kasi alam ko na mahal ako ng Diyos. He first loved us. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon, na ibabalik natin. Diba? Priority matters. Kasi alam mo na meron ka ng buhay na walang hanggan. Guiding our decision. No? Gagawin ko ba ito? Mukhang mali naman itong gagawin kong ito Kasi hindi naman ito kalugod-lugod sa Panginoon. Holy Spirit na magsasabi sa iyo nun. Wala nang magbabawal sa iyo. Bakit? Kasi inside you, nandoon yung fruit of the Holy Spirit. Ginaguide ka sa mga desisyon mo, sa mga action mo. Hindi kinainisan ka. Kumanta ka na lang. I am blessed. I am blessed. Ganon kami. Mag-asawa, pag kayo, bujung! May habang nagdadrive siya, mayroong kumat na kamote rider. I am blessed. Ako naman, tagapalakpak. I am blessed. Kasi di ba, ang sarap, di ba, naku, ang kulit. Di ba? Hindi mo talaga kaya. Talagang nakakainis sila. Totoo yan. Pero dahil meron ka ng eternal perspective, kantahan mo na lang, napakabuti ng ating Diyos. Mawawala yung galit nyo. Subok na namin yan. Kasi iniisip mo sa Panginoon ka na. Amen? Amen. So, sa lahat ng kamangha-manghang ginawa ni Kristo, dito tayo huhugot ng ating pag-asa, kapahingahan, dahil ang lahat ay yes and amen kay Kristo. Lahat ng pangako niya, yes and amen kay Kristo. Amen? So life application natin yan. Lagi niyong isa-isip na kay Kristo ka na. Okay? So lahat ng gagawin mo, nakaayon na sa kalooban ng Panginoon. Ano yung na pag-aralan nating 7 wonders of Christ? Number 1, sabay-sabay po tayo. The wonder of His nature. Number 2, the wonder of His birth. Number 3, the wonder of His life. Number 4, the wonder of His death. Number 5, the wonder of His resurrection. Number 6, the wonder of His return. And number 7, the wonder of His reign. At iiwan ko po yung beloved thought sa inyo ngayon. Sabay-sabay po tayo. Kasama ko ang Diyos, siya ang pag-asa, kapahingahan, at ang biyaya ng Pasko. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. At tayo po ay sumandaling yumuko at magpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Salamat, ikaw ay pinanganak upang mamatay para pumaligtas po kami. Nagpapasalamat po kami sa mayamang biyaya ninyo. At sa mga bago lang na umattend dito sa bulwagang ito at sa podcast, kung ngayon mo lang ito narinig at gusto mo na magkaroon ng eternal life, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, nalalaman ko po, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Humihingi po ako ng tawad. Humingi po ako ng tawad. Salamat po. Salamat po. Tinapos niyo na po Tinapos niyo na ang lahat ng parusa ang lahat ng parusa na sana ay sa akin. sana ay sa akin. Salamat po. Salamat po. Pinatawad niyo na ako. Pinatawad niyo na ako. Isinulat niyo na po Sinulat niyo na ang po pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng Banal na Espiritu, banal na Espiritu. gabayan niyo po ako. Gabayan niyo po ako. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, kayo po maghari sa puso ko. kayo po maghari sa Amang puso. Diyos, Amang gabayan Diyos, niyo po ako. gabayan niyo po ako. Ang lahat ng ito Ang lahat ng ito ay para po ay para po
ialay ko ialay ko ang buhay ko ang buhay ko. dahil una po kayong nag-alay. Dahil una po kayong nag-alay. Salamat sa pagmamahal ninyo, Salamat Panginoon. sa pagmamahal. Ako na lamang po ang mananalangin. Salamat, Panginoon, sa mga tumanggap. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. Makita po, Panginoon, ang milagro ninyo, Panginoon, sa buhay nila. Ma-express po nila ang pagmamahal ninyo sa kanila. Salamat, Panginoon. Tayo na po tayo. At sa lahat ng merong dinaramdam ngayon, pananalangin natin ito. Hawakan niyo yung mga sumasakit sa inyo. Kung marami, sa ulo na lang. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng sakit sa katawan ninyo, in Jesus' name, umalis ka, sakit, sa pangalan ni Jesus, at inuutusan ko ang immune system ng katawan mo lumakas. Labanan ng mga viruses, ang mga bakterya sa loob ng katawan mo, in Jesus' name. Lahat ng cancer, lahat ng tumor, lahat ng bukol, matunaw in Jesus' name. Diabetes, sa pangalan ni Jesus, mag-regular ang sugar, ang mga high blood, maging maayos in Jesus' name. At bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom para po, Panginoon, maging maayos po ang journey namin sa mundong ito. Thank you, Lord. At sa buong isang linggo na ito, pinagpala niyo na po ang bawat isa. Salamat po, magsashine sa mukha namin ang glory ninyo, Panginoon. At gamitin niyo po ang aming bibig para po ma-share po namin ang mabuting balita sa iba. Thank you, Lord. Wala pong magagawa sa amin ang kalaban. Sa aming pamilya, iningatan niyo na po. Salamat po, walang magkakasakit, walang madidisgrasya. In Jesus' name, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment, we shall condemn. In Jesus' name, amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.